Pero bago tayo mag-start guys, I want to sip coffee. Kape, tapos matutulog. Ayoko kasi ng milk. Hindi ako nag-milk. Kahit pag ako'y nagkape, aantukin ako. Ewan ko ba guys, pag ako'y nagkakape, naantok ako. Pampatulog ko yata yung kape. Yan. Okay. So, yun na nga po mga kaibigan, no? Okay. Start na tayo. Yung ating topic ngayon is, papanood ko lang sa inyo guys, no? Maikling video. At ito po yung ating kokomentuhan. Itong maikling video na to, ni VP Sara Duterte na siya ay nasa Japan, no? Nasa Japan siya. So, papanood ko lang sa inyo, kaunti lang to, no? Very short, 34 seconds, no? 34 seconds lang siya. Pagkatapos ay kokomentuhan natin. Okay. Ang unang-una pong naging kaaway ni Martin Romualdez ay ang asawa ni Lord Velasco, si Rowena Velasco. Yun po ang unang-una naging kaaway ni Martin Romualdez, na nung nalaman niya na tumakbo akong Vice President, sobrang iyak niya kasi sinabi niya hindi talaga mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Yan. So, ano sabi niya? Kinikwento niya mga kaibigan, no? Chinichismis niya na ang unang-una daw kaaway ni Martin Romualdez ay yung asawa daw ni Lord Velasco. At nung tumakbo daw siya sa pagka-vice-presidente, ay iyak daw ng iyak yung asawa ni Lord Velasco. Kasi, sabi daw, hindi daw mabuting tao si Speaker Martin. So, yan po yung kwento niya. Siyempre, kwento niya yan. Hindi dahil yan. Kasi kwento niya yan. No? Pero, yung kwento niya, mga kaibigan, wala pong supporting evidence. No? Yung kwento niya ay maraming mali. Yan ang sinasabi niya ngayon kasi galit siya kay Speaker Martin dahil hindi siya naging presidente. No? Galit siya kay Speaker Martin dahil dun sa issue ng Tambaloslos, no? Dahil, guys, kailan ba niya sinimulan ang salitang Tambaloslos? Di ba yun yung panahon na pinatalsik si Gloria Macapagal Arroyo? Wala pang issue ng confidential funds niya yun eh. Yun yung issue na pinatalsik. Hindi pa pala pinatalsik si Gloria. Dinemote siya sa Congress. Galit na galit siya nun guys at tinawag niya si Speaker Martin na Tambaloslos. Nasabi ko nga, magtataka ka kasi bakit galit na galit siya kay Speaker Martin dahil dinemote si Gloria? Isa lang ang dahilan, kasi yung plano nila ay hindi natuloy, no? At kung titingnan natin mga kaibigan, dapat nga, di ba? Mas kakampihan niya dapat si Speaker Martin. Bakit? Kasi si Speaker Martin ang naging dahilan bakit siya naging vice-presidente. Unang-una, wala siyang partido. Wala siyang partido eh. Ang partido niya hugpong ng pagbabago, hindi niya pwedeng gamitin kasi local party. Hindi niya pwedeng gamitin pag siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Kaya ang ginawa ni Speaker Martin, inadapt siya sa lakas CMD. Anong nangyari ngayon? Si Speaker Martin ang naging campaign manager ni VP Sara. At may video din si VP Sara na nagpapasalamat siya kay Speaker Martin dahil kay Speaker Martin daw lahat yung 32 million dugo,
pawis, luha, lahat yan kay Speaker Martin Romualdez. Yun ang sabi niya. Napanood niyo na siguro yan, mga kaibigan, no? Maraming beses ko nang napanood sa inyo yan. At yan po ay viral sa TikTok at saka sa Facebook. So malamang napanood nyo na yan. So kung titingnan natin yung sinasabi niya ngayon, yung chinichismis niya na masama daw yung ugali ni Speaker Martin, ibang-iba doon sa sinasabi niya nung pagkatapos niyang manalo. Diba? So, dito mga kaibigan, kitang-kita natin na si VP Sara Duterte ay mahilig talaga siya magkwento. Tinuthrowback niya yung mga nakaraan at hindi niya tinitingnan yung iba niyang mga statement na bumabalentong. Katulad ng sinabi niya, napakabait daw ni Speaker Martin. Yung mga sinasabi niya dati, si Speaker Martin Romualdez daw ay yung taong hindi makapagsinungaling. Sinabi niya yan, mga kaibigan, no? Sinabi niya yan na kung meron daw mabait na tao at hindi makapagsinungaling, si Speaker Martin Romualdez daw yon. Sinabi ni Sara yan. At nagpapasalamat siya kay Speaker Martin dahil si Speaker Martin ang gumawa ng lahat ng paraan para siya manalo. Luha, dugo, pawis, panahon, lahat yan kay Speaker Martin Romualdez. Nagpapasalamat daw siya. Sabi niya, no? Sabi niya. So, mga kaibigan, dito natin makikita na si VP Sara Duterte ay isang napakalaking sinungaling. Diba? Sinungaling. So ito, mga kaibigan, sinisiraan naman niya si Speaker Martin nang nasa Japan siya. Tapos, hindi lang si Speaker Martin, si PBBM. Ang ginawa niya, mga kaibigan, ay siniraan niya. Ang dami-dami niya mga sinasabi. Pero tayo ang nagbabayad ng kanyang security details. Taxpayers' money. Habang sinisiraan niya, ang ama ng bansa, ang pangulo ng bansa, binabayaran natin ang kanyang security details. Tayo ang nagbabayad ng kanyang security, ng kanyang mga bodyguards, habang sinisiraan niya ang ating pangulo. Ang kapal ng mukha, di ba? Makapal ang mukha. Kung makikita mo ngayon si Sara Duterte, mga kaibigan, talagang nananaba kasi walang trabaho. Pasyal ng pasyal, kumakain, kubra ng sweldo kahit walang trabaho. Hindi kaya ito mamanas at hindi kaya ito ma-stroke kasi walang trabaho eh. Kubra ng sweldo, walang trabaho. Kumakain dahil sinesweldohan natin siya pero hindi siya nagtatrabaho at tayo pa ang nagbabayad ng kanyang security details. Grabing kapal ng mukha, di ba? Makapal ang mukha. Sobrang kapal ng kanyang mukha. Hindi masalat sa kakapalan. Grabe. Sobrang kapal ng kanyang mukha. So mga kaibigan, pakita ko lang dito okay, pakita natin dito. Okay. Doon sa rally, may mga kumanta, no? May mga kumanta. Ano ang kinakanta nila? Tingnan natin Pakinggan natin ang kinakanta ng mga nagrarally. Diba? Ulitin natin. Ganda ng kanta eh. Ganda.
Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Si Sara. Ulitin natin. Ganda eh. Ganda ng kanta eh. Magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Si Sara. Diba? So, yan po mga kaibigan. Kinantahan siya. Kinantahan siya mga kaibigan na siya daw ay magnanakaw. Nangyari yan sa EDSA Shrine, no? Nangyari yan. Meron pa mga kaibigan. Ito pa. Ang sabi dito, Sara Duterte, impeach na yan. Sara Duterte, impeach na yan. Sara Duterte, impeach na yan. Magnanakaw si Sara. Diba? Ang ganda ng kanta nila, no? Saan ito? Sa ano to? Sa labas to ng UP. Mga kabataan ito, mga kaibigan, no? Sa labas ng UP. So, mga kabataan yan, guys, ha? Yan. Meron pa eh. Meron pang ano eh. Meron pa ako nakita, guys, eh, na ano, nagcha-chant din sila na si Sara ay dalhin sa mental. Sara dalhin sa mental. Sara dalhin sa mental. Ito. Ipasok sa mental. 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 Diba? So mga guys, ayan yung mga chinachant, no, ng ating mga kababayan. Chinachant nila, no? Yung una, yung pinakita ko sa inyo, yung Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Kumakanta sila, Sara magnanakaw. Pagkatapos yung impeach, Sara magnanakaw. Pagkatapos ito, yung Sara ipasok sa mental. Ayan po yung ginagawa nila, no? Sa rally nung 21 ng September. So, mga kaibigan, nabigo nga po, no, itong mga DDS na gawin yung kanilang balak. Nabigo. At tingnan nyo, mga kaibigan, ha, nag-attempt si Chavit Singson na pumunta sa entablado. Anong ginawa ng mga tao? Boo! Boo! Kurap ka! Magnanakaw ka! Boo! Binu nila ngayon si Chavit Singson. So yung kanyang balak na umakyat sa entablado, siraan si Pangulong Bongbong Marcos at ipanawagan na pabagsakin ang Pangulo, hindi natuloy. Kasi pinalayas siya ng mga nagrarally. At binu siya ng binu, mga kaibigan, at sinabihan na siya ay korap. At anong sabi niya? Dapat daw kasi, iisa lang dapat daw yung move ng mga tao. Pabagsakin daw dapat yung pinakamakapangyarihan, si BBM. Yan po ang kanyang yan po yung sinasabi niya eh. Hindi daw kasi mapapabagsak si BBM dahil iba-iba daw ang gusto ng tao.
So, ang akala ng mga DDS na ito, mga kaibigan, na yung September 21 ay magiging dahilan para magbago ang presidente. Ito talaga yung kanilang inaasahan, na yung September 21 rally ang makakapagpababa kay PBBM. Ang inaakala nila, mga kaibigan, aayunan sila ng mga dilawan, ng mga pinklawan, at ng mga progressive groups. Ang akala nila, aayunan sila. Pero ano nangyari? Hindi sila inayunan ng mga pinklawan, ng mga dilawan, ng mga progressive groups. Hindi sila inayunan. Diba? Bakit? Bakit sila aayunan? Wala naman silang karapatan na mag-question about corruption. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Walang karapatan ang mga DDS na mag-question about corruption. Dahil unang-una sa lahat, kung merong corrupt dito, walang iba kundi sila at ang kanilang tatay at ang kanilang mga idolo na DDS. Yun mga kaibigan, no? So, hindi nila mabubudol yung mga tao sa EDSA. Hindi nila mabubudol yung mga tao sa Luneta. Dahil itong mga DDS na to, na galit kunwari ngayon sa korupsyon, ay mga number 1 kurakot. Napatunayan natin yan. Diba? Dali, sabi ni Lawrence Santos, Admin Rich, I salute you. Kahit binabastos ka na ng mga bastos na wala namang ambag sa bayan, ay tuloy ka pa rin sa pagsasabi ng katotohanan. Ay tama ka dyan, Lawrence Santos, no? Hindi naman kasi ako apektado dahil bakit ako magiging affected sa kanila? Wala naman yan sila no? Kung titingnan natin, yung mga yan ay puro trolls. Maraming salamat sa iyong pakape, no, Lawrence Santos. Yan. Salamat po sa pakape, Lawrence Santos. Yan. Kaya hindi ako affected kahit na anong sabihin nila sa comment section, no? At saka palagi kong sinasabi na yung kanilang mga komentaryo ng mga kabastusan ay refleksyon ng kanilang pagkatao. Yun lang yun Wala tayong maasahan sa kanila kasi yung kanilang mga Diyos, bastos. Diba? Yung nasa dahig, number 1 bastos. Yung nasa Japan, number 1 din, number 2 bastos. Ay, hindi. Kung bastos yung nasa dahig, mas bastos itong number 2, yung nasa Japan. Diba? Ibang level yun. Kasi etong nasa Japan na babae, presidente ng impyerno. Samantalang yung nasa dahig, vice president lang yun. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya, Lawrence, hindi nila ako maapektuhan. No? Ang totoo ay ini-encourage ko pa nga sila Ini-encourage ko pa sila na mambastos pa ng mambastos. Itodo nila ang kanilang kabastusan. Kasi yan lang. Gusto kong makita yung maaapektuhan ako sa pambabastos nila. Kaso hindi Hindi ako affected. No? I'm not affected. Kaya para sa akin, kulang pa. More. Mga DDS, dagdagan niyo pa ang pambabastos kasi kulang pa Hindi ako affected, no? Hindi epektibo ang inyong pambabastos. Yan. Pero ako, I'm very effective to you. Effective ako sa iyo, sa inyong mga DDS. Kasi, nandito kayo, nanonood sa akin. At nandito kayo, pinagtsatsagaan ninyo na mambash at magkomento ng kung ano-ano. Kasi apektado kayo sa sinasabi ko. Make sense? So, tuloy tayo, no? Salamat ulit, Lawrence, sa pakape, no? So, tuloy tayo.
So, eto na nga mga kaibigan, no? Si VP Sara Duterte ay marami siyang mga pinagsasabi, no, sa Japan. Kesyo, yung pagpapatalsik daw kay PBBM, kesyo ganito daw, kurakot, ganyan-ganyan, hindi na nahiya ang makapal ang mukha. Yung presidente na sinasabihan niya na patatalsikin, na sakim daw sa power, sa kapangyarihan, yung presidente na sinasabihan niya na sakim sa kapangyarihan ay 3 taon pa lang. 3 taon pa lang namumuno at hindi patapos ang 6 na taon. Pero siya pinapabagsak niya. Sino ngayon ang sakim sa kapangyarihan? Bumabalik sa kanya. Lahat ng sinasabi niya, bumabalik sa kanya. Kasi siya yung atat na maupo bilang presidente ng Pilipinas kahit hindi pa tapos si PBBM. O, di ba? Siya ngayon yung sakim. Pagkatapos, eto pa ha, mga kaibigan ha, binuko niya si Kaufman na nagsisinungaling. Alam niyo ba mga kaibigan, pinagkukwento niya doon sa Japan, talaga, guys, abogado ba si VP Sara? Bakit parang wala siyang utak? Bakit bobo? Literally, bakit bobo si Sara? Binuko niya yung abogado ni Duterte, si Kaufman. Binuko niya, guys. Bakit? Bakit ko nasabi? Di ba yung sinasabi ni Kaufman, pauwiin na si Duterte sa Pilipinas dahil hindi na daw nakakakilala, nakakalimot na daw, parang may Alzheimer's daw, hindi na daw nakikilala pati mga anak, hindi na daw alam kung bakit nasa dahig siya. Ibig sabihin, may problem na. Sa kanyang pag-iisip, nagkakaroon na siya ng Alzheimer's. Pero, sa sinasabi kanina ni VP Sara Duterte, para niyang sinabi na nagsisinungaling si Kaufman. Bakit? Mga guys, nagkukwentuhan daw sila. Alam na alam daw ni dating Pangulong Duterte. At nag-aalala daw si dating Pangulong Duterte sa mga nangyayari daw dito sa korupsyon sa ating bansa. At napagkukwentuhan pa daw nila yung mga love life, yung girlfriend. My God. So, ibig sabihin mga kaibigan, matino ang pag-iisip ni Duterte. Hindi pa siya nakakalimot, wala siyang amnesia. So, ibig sabihin, si Kaufman ay nagsisinungaling. Ngayon mga kaibigan, mapipick up na naman yan ng ICC. Kasi kakalat yan mapipick up ng ICC yan. At malalaman ng ICC na nagsisinungaling si Kaufman. Dahil binuko siya ni Sara. Napanood niyo ba yung speech ni Sara? Binuko niya si Kaufman. Mga kaibigan, na nagsisinungaling. Ang sabi ni Kaufman, hindi na daw nakakakilala si Duterte. Hindi na nga daw alam kung bakit nasa dahig siya. Pero mga kaibigan, sa mga kwento ni VP Sara, tumatawag pa daw sa kanya si Duterte sa telepono. At sabi pa niya hati daw kasi yung kanilang pag-uusap kasi minsan mas marami daw time yung kay Kitty kasi si Kitty ang dami daw kwento. Buko si Kaufman. So hindi pala totoo na si Duterte ay meron ng Alzheimer's. Hindi pala totoo na nakakalimot na si Duterte. So buko na naman siya. At pag nalaman na naman niya ng ICC, malalaman ng ICC na niluloko lang nila ang ICC at pinagsisinungalingan. So sino na naman ngayon ang may kasalanan?
Sara Duterte naman, yung bibig niya na hindi niya mapigilan. Siya na naman ang may kasalanan. Ikinanta niya ngayon si Kopman. At si Kopman pala ay nagsisinungaling sa kanyang sinasabi. Tingnan. Bobo ang gaga. Bobo na nga. May saltik pa. Abogado? Sure ba talaga si VP Sara na siya ay abogado? Bakit parang wala siyang kaalam-alam? Bakit hindi siya aware kung ano ang consequence sa kanyang mga salita, sa kanyang mga statement? Bakit hindi yata aware si VP Sara sa kanyang mga actions? Abogado ba talaga siya? Abogado ba siya? Grabe mga kaibigan, no? Bobo talaga siya, no? Bobo. Bobo talagang gaga. Kape muna tayo. Coffee. Kape-kape tayo. Attorney, no case. Ay, tama ka dyan. Attorney, no case. Talagang hindi niya naranasan kung paano makapag-trial. Wala, hindi niya alam. Hindi niya naranasan. Hindi katulad kay Attorney Yussi Claire Castro na talagang trial lawyer. Si Sara Duterte wala. Hindi niya naranasan kung paano maging trial lawyer. Bobo ang gaga. Talagang bobo. Ano pa? So, yun na. Ano na ngayon? September 22. Bukas September 23. Pag-uwi ni Sara dito, bigo na naman siya. Mga kaibigan, lagi na lang siyang bigo, no? Hindi na siya nagwagi. Bigo siya palagi, mga kaibigan. Siya ay pinanganak na malaking bigo. Bigo. At bigo pa rin. Bigo sa pag-ibig, bigo sa politika, bigo kay PBBM, hindi siya pinansin ni PBBM, hindi pinansin ni PBBM ang kanyang pag-ibig na inaalay kay PBBM kasi si PBBM may mahal na mahal at Elisa Marcos lang ang mahal ni PBBM. So bigo si Sara Duterte. Hindi siya pinansin. Ang akala ni Sara Duterte ay mahal siya ni PBBM. Ang akala ni Sara Duterte ay gusto rin siya ni PBBM. Pero hindi siya pinatulan, kaya galit na galit siya. Siya ay isang malaking bigo. Ano pa? Bigo din siya pagdating kay Speaker Martin. Bigo din siya na maging Pangulo ng Pilipinas. Diba? So lahat mga kaibigan, puro kabiguan. Kaya si Sara Duterte ay naging bitter dahil puro kabiguan ang kanyang naramdaman. Bigo. Siya ay isang malaking bigo. Sabi ni daddy ko, screenshot ko ito at records, screen post ko sa mga SOCMED. Ay para hindi ka na mahirapan, huwag mong i-screenshot. Meron akong Facebook page, puntahan mo yung Rich Admin TV, i-download mo. Kasi kapag screenshot, kapag screen recording lang, maingay. Mas maganda i-download mo. Hindi kita ika-copyright. I encourage you, Daddy Koy TV, i-download mo ito. Huwag mong i-screenshot or screen record kasi maingay yun, maingay. No? So, i-download mo, eto, at i-post mo sa iyong mga social media. Yan ang maganda. Para
lalo akong sumikat at lalo akong puntahan ng mga DDS sa aking page. Okay ba? Okay ba, Daddy Koy, TV? Yan. So, wag mong i-screen recording kasi maingay yan, maingay. Maka-capture yung mga noise sa background, ha? Ang gawin mo, i-download mo. Wala kang pang download. Ganito gawin mo. Punta ka sa Play Store, maghanap ka doon ng download, Facebook downloader. Ano mo, i-download muna no, sa Play Store or Apple. Mag-download ka ng Facebook downloader or video downloader. Pagkatapos, saka ka pumunta sa Rich Admin TV. Hanapin mo ang aking video, no? May mga video ako doon, mga live, mga recorded. At yun, i-download mo lahat at i-post mo lahat sa iyong social media. Okay? Hindi kita ika-copyright. Promise. Pasikatin mo ako lalo, ha? Okay. Okay na? Yan. So, yan, okay na. So, ngayon mga kaibigan, eto na. Si Sara Duterte, mga guys, siya yung ano siya yung taong may narcissistic disorder, no? At siya rin yung tao na psychopath. Psychopath. May ganun, no? Antisocial, inamin naman niya antisocial. Pagkatapos, merong criminal tendency. Psychopath nga Ang lahat ng psychopath, mga kaibigan, antisocial at saka may criminal tendency, no? So napatunayan natin 'yan nung siya ay nag-hire ng killer para magpatsugi kay PBBM, kay Elisa at saka kay SMR. So ngayon to, mga kaibigan, kanyang sinisiraan si PBBM sa Japan. Sabi niya, kesyo si PBBM daw, ayaw daw umalis sa pwesto, patatalsikin na daw, malapit na daw yan. So yan mga kaibigan ang mga sinasabi nila, na si PBBM ay malapit ng mapatalsik. Dahil yan talaga ang kanilang gusto, ang patalsikin si PBBM nitong September 21. At ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para talagang si PBBM ay matanggal sa pwesto. Pero hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay, mga kaibigan, no? Dahil si PBBM ay Pangulo pa rin ng Pilipinas. Sige. Sige mga DDS, sino ang Pangulo ngayon? Sino ang Pangulo ngayon? Sige nga. Sino ang Pangulo ngayon? Si PBBM, di ba? Di napahiya kayo. Napahiya kayo. Kasi ang akala nyo, mapapalitan na si PBBM. Napahiya kayo. Ang lungkot ng buhay nyo, no? Mag-October na, si PBBM pa rin ang Pangulo ng Pilipinas. Ang lungkot ng buhay nyo, mga dong. Diba? Hindi nyo natanggal ang Pangulo namin. Ang lungkot ng buhay nyo. Ang lungkot ng buhay nyo. Miss Curly Taps, agree po, mga bitter, mga didi shit. Correct ka dyan. Miss Curly Taps. Tama talaga yung sinasabi mo, no? Talagang mga bitter talaga sila.
Yan. Paulino Mordido, asang-asa si Sara sa Japan na babalik siya na siya ang Pangulo. Wahahaha. Correct ka dyan, Paulino Mordido. Asang-asa siya, guys. Ito kasi yung plano Sandali, ano ko Ito yung plano nila no? Di ba sabi ko, a day before the September 21, alam na ng maraming tao, included kami, alam na namin ang kanilang plano. Dahil inilik na to nilik na yan ng mga ng mga BBM supporter na nagkukunwaring DDS. Di ba matagal ko na sinasabi sa inyo na meron akong puting loro na tinatawag, isang DDS na matagal na BBM, matagal na siyang bumaliktad na maging BBM supporter, pero hindi siya umaalis sa kampo na yun. Hindi siya umaalis doon. Siya ay patuloy na nagpapanggap na DDS. But in reality, hindi na siya DDS. Nagpapanggap lang siya na DDS. At ang kanyang aim ay makapag-spy. At siya yung nagsabi nito. Siya ang nag-leak nito sa plano di umano ng mga DDS. Diba? Pinagkakatiwalaan pa rin siya. Ang akala DDS pa rin. But in reality, BBM na siya. Oh, diba? Dali ganito kasi yung plano, guys, no? So, pakita ko sa inyo, yung post dito niya, no? Ganito yung plano nila. Okay. Pakita ko sa inyo. Yung plano nila. Okay. Plano nila. Ito. Ito ang kanilang plano. So guys, no? So, ang plano nila, mga kaibigan, ito. Tingnan niyo, mga kaibigan, kakatay sila ng 100 na cattle. 100 na cattle, no? Tingnan nyo Sara Duterte rolling out 100 cattle for slaughter at a so-called Pray for the Philippines gathering in Davao City. Para saan yung cattle na yan? Mga kaibigan, ito yung cattle na yan ay para sa kanilang victory party. Ang sinasabi, sacrifice daw yan para daw sa, para kumbaga i-grant, no? Yung kanilang mga wishes. At the same time, ay nililink nila sa isang ritual sa Biblia na kung saan ay yung blood, no? Yung blood ng animal ay pinipaint doon sa mga pintuan ng mga Israelita para sila ay ma-spare sa plague. At pagkatapos, kinabukasan, makikita na, no, na tsugi na lahat ng mga kalaban. At yung mga Israelita, sila ngayon yung nagwagi dahil sila lang yung hindi na tsugi. So, ganyan po yan, mga kaibigan, no? So, may spiritual aspect po yan, no? Nililink po no, ni BP Sara Duterte doon sa spiritual aspect. Doon po no, sa Bible. Very ironic, di ba? 100 cattle pa talaga. Na sinasabi nga sa Bible, bawal yan. It's gluttony. Excessive. No? Excessive yan. Sobra-sobra yan. Magkakatay kayo ng 100 na baka. Samantalang, ang dami yung mga kababayan na nasa squatter area nagugutom, na kayang-kaya nyo palang mag-cattle ng 100 na baka, pero during the time na nagugutom ang inyong mga kababayan, hindi nyo man lang nabigyan.
hinayaan nyo na tumira sa mga squatter area at hindi nyo man lang pinagpatayo ng bahay, given na ilang dekada na kayo sa Davao City, pero hinayaan nyo na sila ay nakatira sa mga shanty, nakatira sa mga squatter. Di ba? So ano pa mga kaibigan, no? Okay, animal sacrifice disguised as faith, no? So ito yon, Sarah likened the ritual to the biblical act of painting lamb's blood on doorposts to ward off plagues. Yan. So ito mga kaibigan, that's not spiritually. That's folk. That fox is straight up kulto, mga kaibigan, no? So, ito pa mga kaibigan. Ito, ginagamit nila mga kaibigan para sabihin na, uy, yung itong ginagawa natin ngayon ay, ito ay victory, no? Yung sila po ay nagse-celebrate ng kanilang victory. Dahil mawawala na daw sa pwesto yung kurap na gusto nilang pabagsakin. Yun nga mga kaibigan yung inaano nila, yung sinasabi nila eh. At sabi ko nga kanina sa aking live, pinagdudungtong-tungtong ko yung kanilang mga posts, iisa ang lumalabas kung ano ang kanilang gusto. At walang iba, kundi patalsikin si PBBM. Mga kaibigan ha. So yan na. Ito guys, no? So ito, hinayjack po nila ang September 21 na rally, no? Sa EDSA at pumunta din sila sa Camp Aguinaldo. Bakit sa Camp Aguinaldo? Dahil nagyayaya sila, mga kaibigan, sa mga general, mga active general. Nagyayaya sila at hoping na meron silang mabubudol. Kaso, walang sumama sila sa kanila na kahit isang active general. Dahil ang lahat ng mga general na active ay loyal sa konstitusyon at sa kanilang commander-in-chief na Pangulo ng Pilipinas, si PBBM. Wala silang makuhang militar. Dahil, mga kaibigan, bakit sasama sa kanila ang militar? Samantalang kitang-kita ng mga militar kung gaano kakurakot si Sara Duterte. Kitang-kita ng mga militar na sa panahon ng tatay niya na si Rodrigo Duterte ay kabi-kabila ang nakawan sa gobyerno. Kaya walang sumasama mga kaibigan. At anong sabi ni AFP Chief Browner? Mananatili na loyal ang AFP sa Commander-in-Chief at sa Constitution. So wala po silang makuha na militar. Sino yung mga militar nila? Retired general. Oh my God! Kahit meron pa silang 20 o kahit 100 pa na retired general, walang magagawa ang retired general. Unang-una sa lahat, wala na yan silang mga power. Ang kailangan nila ay isang mataas na general para mag-lead sa revolution. Pero walang sumasama sa kanila. Pati nga Pinklawan, pati nga Dilawan, ayaw sa kanila eh. Anong sabi ng mga Pinklawan at Dilawan? Pagtsatsagaan na lang daw nila si Marcos kaysa ipalit si Sara Duterte na isang magnanakaw. Diba? Yan po ang sinasabi ng mga Pinklawan. Pagtsatsagaan na nila si Marcos kaysa ipalit ang isang magnanakaw na si Sara Duterte. Mga kaibigan, wala po silang mahihila. Ito pa mga kaibigan ito ha. Ang plano, kailangan si Sara nasa ibang bansa.
habang nagkakagulo daw dito sa Pilipinas. Habang nagkakagulo daw dito sa Pilipinas at habang nagkukudita, kailangan si Sara safe na safe sa ibang bansa. So, yan po ang plano ha, mga guys ha. Yan po ang sinabi ng puting loro. Tapos, ito pa. Pinagdugtong-dugtong natin yung mga posting nila, no? Iisa eh. Naglilid sa iisang panawagan eh. Palitan na si Marcos. Ang sabi pa nga dito ni guys, no? Ang sabi pa nga dito ni Bayad Bay. Yun natin ha. Ang sabi ni Bayad Bay, sabi ni Bayad Bay ay okay. Dali Bayad Bay. Etong sabi ni Bayad Bay, yan. Ang sabi niya dito, ito. Sabi niya, tingnan natin kung inalis ba niya. Ito, tingnan natin. Nako, baka inalis niya. Ito, sandali Nako, parang inalis niya. Ayan. Ito. Sabi niya, dahil sa mga pingkaliwa, kaya mananatiling nakaupo ang mga korap sa bayan natin. At ang mga TANGA followers nila, di alam na nakikinabang ang mga leader ng pingkaliwa kay Marcos. BOBO. So galit na galit siya. Marcos, mahiya ka naman. Magkusa ka na. Guys, atat na sila. Atat na sila. Nangangati na ang kanilang mga puwet na maupo si Sara Duterte. Hindi na nila makontain yung kanilang greed. Para silang sinisilihan yung kanilang mga puwet. Gustong-gusto na nilang maupo si Sara Duterte sa Malacanang. Kasi hindi na nila matiis ang kanilang greed. Kailangan na nilang makapagnakaw. Kailangan na nilang makuha ang kapangyarihan kay PBBM para magawa na naman nila ang kanilang gusto. Yan yun, mga kaibigan. So kung titingnan natin dito, sino ang greedy sa kapangyarihan? Si PBBM ba na 3 taon lang? Obvious na obvious. Hindi. At obvious na yung greedy sa kapangyarihan ay yung gusto siyang patalsikin. As early as 2022, 2023, meron ng sugar importation number 1. Articles of impeachment. Inamin mismo ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, kakaupo pa lang ni PBBM, meron na silang plano na ito ay patalsikin. So, sino ngayon ang greedy? Si PBBM na kakaupo lang, di pa nga tapos, may 3 taon pa, o itong si Sara Duterte na naghahangad na maging Pangulo ng Pilipinas at hindi makapaghintay. So halatang-halata naman natin kung sino yung greedy. Halatang-halata naman natin kung sino yung sakim. Di ba? Tinatanong tungkol sa confidential funds niya, hindi siya sumasagot. Lahat ng klaseng iwas ginagawa niya para hindi niya masagot ang tungkol sa confidential funds. Sino yung atat na papatay ng tao? 3, mag-hire ng assassin para lang maupo siya. Siya. Si Sara. Sino ngayon yung atat na pinagmumura ang Pangulo natin, si Speaker Martin Romualdez, dahil hindi siya napaupo.
as President of the Philippines, sino yung atat na yan na maupo sa Malacanang? Siya, si Sara. So, sino ngayon ang greedy? Si Sara. Siya ang greedy at hindi ang Pangulo at lalong hindi si Speaker Martin. Dahil si Speaker Martin mismo ay nagbitiw sa kanyang tungkulin as Speaker of the House para sagutin ang lahat ng mga tanong patungkol sa kanyang issue. Pero nakita niyo naman mga kaibigan, malinaw na malinaw dito ang sinasabi ni Ping Lacson. Malinaw na malinaw ang sinasabi ni Ping Lacson. Okay, ito yung sinabi ni Ping Lacson. Okay, ito. Okay, ito ha. Maliwanag ang nag-insert ng 355 million ay hindi si Martin Romualdez o sino mang kong senador ang nagpalusot ayon kay Lacson. Senator Lacson, 355 million flood control project sa Bulacan, in-insert sa Senado o BICAM. Sino ang nasa BICAM? Reportedly, ito yung mga sinasabi ng maraming kongresista. Yung nasa BICAM ay walang iba kundi si Chis Escudero at si Saldico. At syempre, between Chis Escudero and Saldico, sino ba ang mas masusunod? Guys, pagdating sa BICAM, may say, mas may say ang senador kaysa congressman. Tandaan nyo yan. Ang senador ay mas makapangyarihan pagdating sa BICAM kaysa kongresista. Once na umalis ang budget sa Congress at nakarating yan sa Senado at napunta sa BICAM na kung saan dominant ang Senado, kayang-kaya yan i-manipulate ng senador. At walang magagawa dyan ang kongresista. Tandaan nyo yan. Kaya naniniwala ako dito sa sinasabi ni Ping Lacson. Maliwanag ang nag-insert ng 355 million ay hindi si Martin Romualdez o sino mang kong senador ang nagpalusot ayon kay Lacson. So tingnan mga kaibigan na, Speaker Martin Romualdez nag-resign September 17. September 17 pa siya nag-resign. Pero until now mga kaibigan, wala pa rin lumalabas na ebidensya na siya ay sangkot sa mga flood control projects. Wala pa rin lumalabas. Kasi nga, yung ginawa kay Speaker Martin Romualdez ay isang pamumulitika lang ng mga Duterte. Pamumulitika, paninira lang kay Speaker Martin Romualdez dahil galit na galit si Duterte kay Speaker Martin dahil hindi siya napapaupo sa pagiging Pangulo. Dahil pinoprotektahan ni Speaker Martin si PBBM na kanyang pinsan. Make sense? Yan po ang katotohanan, guys. No? Yan po ang katotohanan. Kahit hindi nyo tanggapin, wala kayong magagawa dahil yan po ang katotohanan. Kaya hindi po mawawala. Yung galit ni Pipi Sara ay hindi mawawala kay Speaker Martin. Galit na galit siya. Maging si Amy, galit na galit kasi gusto po nilang gusto ni Sara maging Pangulo eh. Tapos si Amy gagawin niyang Vice President pero hindi nga mangyari dahil yan kay Speaker Martin. Diba?
So, yan. Diba? So, kaya mga kaibigan ito sasabihin ko sa inyo. September 17 pa si Speaker Martin wala sa pagiging Speaker of the House. Ano na ngayon? Bukas 23 na. 23 na pala ngayon kasi alauna na. Hanggang ngayon, walang nagpapakita ng ebidensya na siya involved dyan sa mga insertion. Kasi hindi naman talaga siya involved sa insertions. Yan ang katotohanan. Pinatunayan yan, no? Ang unang-unang nagsabi niyan, si Congressman Pami ng Taguig, no? Taguig yun eh. Congressman Pami ng Taguig. Pangalawa, si Congressman Puno. Pangatlo, yung isang congressman. Kalimutan ko yung pangalan eh. No? Tapos pang-apat, si Congressman Ridon. Sila yung nagsabi, nag-testify. Wala si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Yung pinakahuli na nag-touch ng GAA, ng budget, ay walang iba. Kundi, una, Chis Escudero. Pangalawa, Saldico. Kaya anong sinasabi nila? Kung meron man ditong dapat na panagutin, walang iba, kundi yung Senate President at saka si Saldico. So si Saldico ngayon pinapauwi na ni Boji D, Speaker, no? Speaker Body G. Pinapauwi na niya. Boji D, no? Pinapauwi niya si Saldico. Anong sagot ni Saldico? Uuwi daw siya pag natapos yung kanyang gamutan. Dahil nagpapagamot daw siya sa Amerika. Dahil yung sakit daw niya ay hindi naman daw kayang gamutin dito. Sabi niya, meron akong karapatan dahil nagpapagaling ako, nagpapagamot ako. So hindi natin alam kung paano nila mapapauwi yan, no? Pero ito mga kaibigan natatawa ako. Nakakatawa si VP Sara Duterte. Nakakatawa Nakakatawa si Harry Roque, mga DDS. Nakakatawa. Bakit? Ano sabi ni VP Sara? Bakit hindi daw magawa ng Marcos administration na kidnapin si Saldico doon sa Amerika? Bobo. Bobo talaga. Unang-una sa lahat, wala siyang sinasabi patungkol sa pagtatago ni Harry Roque. Si Harry Roque ang tagal nang nagtatago, ang tagal nang pinapauwi dito sa Pilipinas. Pero wala siyang sinasabi tungkol doon. Pero itong si Saldico, na ngayon lang, pinapauwi, gusto niya agad-agad andito na. Bago mo pa uwiin si Saldico, sabihan mo muna si Harry Roque na umuwi na dito para maharap niya yung kanyang kaso at para masagot niya yung mga tanong sa kanya. Diba? Selective talaga si Lukring. Gusto niya andito kaagad si Saldico. Samantalang si Harry Roque nga hanggang ngayon, nandun pa rin, nagtatago. Pauwiin niya muna si Harry Roque. At pag napauwi na niya si Harry Roque, sa kanya isipin si Saldico. Dahil unang-una sa lahat, mas nauna ang kaso ni Harry Roque kaysa dito, kay Saldico. At kay Harry Roque, marami ng mga na-build up na ebidensya. Samantalang dito kay Saldico, mag-uumpisa pa lang na mangalap ng ebidensya. Bobo. Bobo talaga si Sara. Grabe ang pagkabobo. Parang hindi abogada. Palagay ko hindi talaga abogada yan.
Baka inutusan lang yan bumili ng suka pagkatapos. Ayun, sinabi na ng abogada. Mga kaibigan, alauna na pala, no? Nagdadaldal pa ako dito. Maraming po salamat. Inaantok na rin ako, guys, no? Maraming po salamat sa mga nanood. Salamat po, no? Salamat po sa panonood sa mga Marcos supporters, sa mga DDS, sa Pinklawan, sa mga Dilawan. Maraming pong salamat sa panonood, no? Maraming po salamat. God bless. And antok na ako, guys, no? Good night. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye. God bless.